Alam po ninyo dito sa nangyayaring hearing sa Kongreso, dalawang hearing pa lang pwedeng madagdagan pa, pwedeng kung ano. Napapansin ko na punong-puno ng mga propaganda, punong-puno ng paglilinlang, punong-puno ng mga pahayag na pag ating sinuri kahit tayo'y mga pangkaraniwang mamamayan, ay lalo lang nakakalito. Ito yung sample. Si Harry Roque, abogado yan, nagpapakilala pang international lawyer. Pero lagi niya sinasabing hindi daw binigyan ng pagkakataon si Eric at si Badoy ng Committee on Franchise sa Kongreso at bigla na daw ipinakulong. Ano ba naman yung panlilinlang na yan, Roque? Ang mga Pilipino pinagtatawanan ka na kasi alam ng mga Pilipino ang nangyari at nangyayari kasi nanonood sila ng live. Di lalo na siguro kung walang social media, walang nakakakita. Di lalo na yung nalinlang ang mga tao. Kitang-kita naman ang lahat ng itinatanong kay Eric at saka kay Badoy, paulit-ulit, hindi naman sila isang beses lang tinanong. Nag-motion pa nga si Congressman Tiangco ng Nabotas, tama ba? Siya nga. Na binibigyan ng pagkakataon, sabi niya, nag-motion siya na magkaroon ng executive session para magkaroon ng pagkakataon na doon ilantad ni Eric ang kanyang source. Tinanggihan, ayaw niya. Ikaw, Harry Roque, dati kang congressman. Alam mo yung executive session. Alam mo kung paano proteksyonan ang impormasyon ng hindi makakasama sa isang tao. Ginawa ng Kongreso yun. 5, 6, kung ilang ulit nagtanong si Suarez na kung sino ang source, kahit yung ibang congressman. Hindi sabihin ni Eric Celis. Tinatanggi niya, laging iniimbok niya yung kanyang karapatan. Diba? So, ngayon, ano ang basihan ni Harry Roque na sinasabing ginipit, hindi binigyan ng pagkakataon at bigla na lang ipinakulong? Matanong kita, Harry Roque, hindi ka ba nakikinig? Hindi ka ba nanonood ng hearing? O talagang nililinlang mo ang mga tao? Ako, hindi mo ko malilinlang. Kasi from day one, mula 1:30 hanggang 6:00 ng unang araw, mula 1:30 ng hapon hanggang 8:16 ng gabi, nanood ako, kaya alam ko yung mga nangyari doon. Kaya nga pag nagbablog ako at nagbabalita ako na nangyari sa hearing, detalyado kasi napanood ko at nakita ko. Kaya tinatanong lang kita, hindi kita inaakusahan, Harry Roque, nanood ka ba? O talaga lang gusto mo lang malinlang ang tao para maniwala at makakuha kayo ng sympathy o makakuha kayo ng suporta? Again, dati ko nang sinabi, ang fake news hindi pwedeng suportahan kasi panlilin lang yan. Yung tanong or question, ang tingin ko at tingin ng Kongreso, yan ay akusasyon, hindi tanong ang ginawa ni Eric doon sa 1.6 billion travel expenses. Tsaka nagsorry na nga Alam mo ba yon? Nagsorry si Eric na siya ay nagkulang ng impormasyon. Kaya nagsosorry siya kay speaker. Although dinidinay niya. Hindi pwedeng i-deny yan. Naka-record yan sa committee. Lahat ng usapan doon, tumaas ang boses, mababang boses, mga palusot. Lahat ng pinag-usapan doon, ultimong tawanan, naka-record yan. Bakit sasabihin mo, again, hindi binigyan ng pagkakataon? Ngayon na sinasabi mo, Korte Suprema, di pumunta kayo ng Supreme Court. Lahat naman entitled magpunta ng Korte Suprema. Questionin ang implementation ng batas at yung nag-i-implement ng batas. Di pupunta kayo. Di ba? Wala namang masama. Pero huwag mo sabihin, hindi nabigyan ng pagkakataon. Papunta ka pala ng Supreme Court, sasabihin mo, yung karapatan ni Eric ay nalabag. Bakit ka papunta ng Supreme Court? Yun ang gusto nyo malaman. Di ba pag nagpunta tayo ng Korte Suprema, tatanungin natin kung tama na ayon ba sa batas o hindi. Constitutional or unconstitutional ba yung implementation ng mga batas at ginagawa ng Kongreso? Di ba yun ang itatanong nyo? Ngayon sinasabi nyo, walang pagkakataon. Ba't ka pupunta pa ng Supreme Court? Hinusgahan mo na hindi binigyan ng pagkakataon yung mga angkor ng SMNI. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kaya kayong mga Pilipino, dito at sa abroad, di man ako nagyayabang, manood kayo rito sa aking mga channel. MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion. Wala akong personal at business interest dyan. Sasabihin lang natin ang totoo. Kahit mga abogado pa yan, kahit sino dyan. Pag alam natin umaabuso ang Kongres, sasabihin natin yan. Pag umaabuso ang kahit sino, sasabihin natin na abuso.
Dahil ayaw kong malinlang kayo. Ayaw kong kayo ay makuha or mahikayat kayo sa maling impormasyon o maling interpretation. Yung opinion, lahat tayo entitled sa opinion. Pero interpretation, iba yan. Diba? Iba ang interpretation, iba ang opinion. Yan po yan. Iba ang tanong, iba ang accusation. Ganyan po yan. So dito sa isyong ito, sa aking tingin, tama yung ginawa ng Kongreso in aid of legislation. Okay? Mahaba pa yan. Dapat nga marami pa silang imbitahan na dapat resource person. Kasi humaba na ng humaba yung violation, dumami na ng dumami ang mga issue, kaya dapat ay bigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga kinaukulan ipatawag para sumagot. At huwag po niyong kalimutan, ha? Yan pong investigasyon in aid of legislation under Franchise Committee. Hindi lang po yun doon sa fake news na sinasabi ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon Province doon sa 1.8 billion. Maraming resolution dyan. Yung resolution ng Makabayan Black. Na gusto nilang imbestigahan ang dating Pangulo Duterte tungkol sa pananakot, pagbabanta raw sa kanyang buhay kay Franz Castro. Yan ikasama doon sa iimbestigahan. Na lumabas sa SMNI yung pananakot na yon. At yan ay sa hakop din ng franchise. Kaya yung motion, nakabitin po yung motion, nag-motion yung Makabayan Black na ipatawag ang dating Pangulo. Aba, sasabihin ng iba dyan, bakit matadamay ang dating Pangulo? Ay alam ba niyo na doon napuprograma, doon lumabas sa SMNI, yung di umano'y pagbabanta. Di may pananagutan ng SMNI. Again, franchise law ang maaaring na violate dyan. Yun po yung kaya hindi lang po yung Suarez issue. Hindi lang po, aral tayo, may mga iba pang issue na pasok. Kasi pag may prangkisa, lahat ng lalabas sa iyong istasyon ng radyo at telebisyon na maaaring masakit or below the belt or fake o anuman na harassment, may pananagutan ng management under Section 4 ng franchise law. Kung hindi nyo alam yan o alam nyo, binabaliwala nyo para iligaw ang tao, para mapaniwala nyong malinis kayo, mapaniwala nyong hindi na kailangan na palawakin pa ang investigasyon, again, panlililang, huwag kayo maniwala yan. Ako'y naniniwala dahil may mga resolusyon, valid yan in aid of legislation, panagutin, investigahan, tanungin, paharapin sa public hearing. Ayan po yan. Okay? Salamat to sa nakakaunawa sa batas, rule of law, at sitwasyon. Ang aking sinasabi, palagay ko naintindihan ito ng mga nakikinig na gusto malaman ng katotohanan. Pero yung mga nakinig na binabaliktad ang sitwasyon, nakinig na binabago ang nangyayari para makakuha ng suporta o sympathy, ayan, bahala kayo. Kaya nga walang gaanong sumusuporta sa kanila. Kasi alam ng tao at nadinig nila ang totoong nangyari. At pwede pang mangyari. Di ba? Sige lang po. Huwag kayong mawawala. Magtulungan tayo. Tulungan yung aking mga channel. Mike Abby Opinions at saka po MA Pinoy TV.